daily and we will never repay Him. Amen? Until we understand kung ano po bang ibig sabihin ng cross. Again, for the Roman citizen, the cross was a cruel instrument of death. Isa po itong malupit na instrumento na lang, um, ng kamatayan. And I just want to give you yung kung paano po ba yung proseso ng yung background, ng proseso ng crucifixion. Paano ba kapag ikaw nahatulan ng kamatayan sa pamagitan ng pagpako sa cross, ito po talaga ang pagdadaanan ng proseso. Una po, they will begin to strip the persons completely naked. Yung damit, talagang uhubaran ka. And tying the person to a wooden post with the arms above their head. So, may poste, tapos yung dalawang kamay, may kita yung tiyan ko. Yung dalawang kamay nakaganyan. So, April Boy, parang April Boy. Nakatali siya sa poste, nakaharap doon at nakatali. Ganun po yung gagawin. Umpisa, huhubaran ka, tapos itatali ka doon. Yung picture na nakita natin sa Passion of the Christ, yung habang pinapalo si Jesus sa likod, merong ano siya, may damit pa. Siyempre, it's done out of sense of modesty. Siyempre, pag magpapalabas ka sa TV, bawal yung hubot-ubad. So, however, there was no loincloth at all. Wala talaga siyang saplot. This was done to completely humiliate the person para talaga siya ipahiya kung sino yung nahatulan. Ganyan po talaga ang proseso. So, huhubaran ka at itatali ka. Second, habang nakatali ka sa wooden post na yon, the soldier will beat at the back of the victim with the scourge laced with a thorn or jug bits of bone. Kumbaga, yung panlatay, may mga spike po yun, may mga tusok-tusok. Kaya paghampas nun sa katawan at paghugot, kasama ang laman. Kasama ang laman nun. Para siyang alambre na yung barbed wire. Parang ganun, kapag hinampas sa yun, paghugot, kasama ang laman. The effect was to shred the muscle. Ang talagang ano nun is para lumpuhin yung kriminal or yung naaakusahan na tao. Para lumpuhin. At dun sa sitwasyon na yun, dun pa lang marami nang namamatay. But Jesus lost an enormous amount of blood but somehow survived. Si Jesus alone, talagang marami ng dugo ang nawala sa kanya. Kasi ba naman, sabi nila, di ba, 39 na latay. Pero siyempre, hindi naman 39 or ilang latay ang tumama kay Jesus. Pangatlo, after the beating, the victim was to carry the horizontal beam of the cross to the site of the crucifixion. So, after kang latayan, halos lumpuhin ka na, pagbubuhatin ka ng cross, papunta sa lugar ng pagpapakuan sa iyo. Yung place ng Golgotha or the place of skull. Jesus crumbled under the weight and pain. Yun nga, may tumulong sa kanya while I'm carrying that cross. I want you to imagine that. I'm not giving an information, but I want you to imagine kung ano po yung pinagdaanan ni Jesus for us. Kasi dapat tayo yung nandyan. Just try to imagine na kung ikaw yung pumapasan yan, ikaw yung nilatayan, kakayanin mo ba? Of course, mahirap, di ba? Hindi. Ako, sa laking kong to, baka. Baka, pero hindi ko alam. So number 4, then a spike 5 to 7 inches long was driven into both wrist and the feet as the body was attached to the cross. So pagdating po doon sa lugar, hindi siya sa palm. Pinako. Dito po sa wrist.
malapit sa pulso. Kasi po, um, kapag itinayo ka, di ba, nakahiga, pinapako, pag ikaw tinayo, yung full weight ng katawan mo talagang parang gaganon ka eh. So, yung kamay baka mapunit. Pero pag dito sa wrist, eh may buto tayo dito eh. So, maano siya, ma-hold kumbaga. Hindi malalaglag yung ipinako. So, imagine that 5 to 7 inches long. Gaano ka haba yan, tignan. Yan pa lang, 'di ba? So, grabe yung ginawa kay Jesus. Kung titignan niyo po, there was no anesthesia, only searing pain. Kumbaga, napakasakit na ginawa kay Jesus. This did not kill the victim, however. Usually, the victim died from suffocation. Dahil sa halos wala ka ng dugo, nag-grasp ka na ng hininga. So, yung naghahabol ka ng hininga. So, ganun yun. Parang ako, naghahabol ng hininga dahil mataba. Ayos ka. So, yun po yun. And kung ano pa, kung nagmamadali pa yung mga soldier para mamatay ka na sa cross, dahil nga naghihingalo ka, yung tuhod ng mga nakapako, ika-crush pa. Para syempre hindi na kasi pag magagrass ko, gumaganon ka eh. Para maano mo yung hininga mo. So para mamatay na, hindi na makagrasp, ganun ang gagawin ng mga soldier. So, death came quickly then, and only death released the victim from the excruciating pain and agony. How remarkable that Jesus was able to say few words. Jesus was able to say few words kung titignan po natin. At yun yung 7 last words na tinuro ni Pastor last Sunday. Yung, my God, why you have forsaken me. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. I am thirsty. Here is your son, here is your mother. Today you will be in paradise. Sabi niya dun sa katabi niyang criminal. And sabi niya, it is finished. And Father, into your hands I commend my spirit. Those are the remarkable 7 last word of Jesus na itinuro naman sa atin ni Pastor last Sunday. Again, the cross is a symbol of depth, human cruelty and torture. When a man or a woman, a boy or a girl in Roman Empire thought of the cross, they thought of only one thing: a gruesome one-way journey to humiliation, excruciating pain, and death. The next time you see a cross somewhere, stop and ponder or meditate. Remind yourself of what it represents and thank Jesus what He has done to you. Amen. So, now, sa panahon natin, when we see cross, diba, minsan, meron tayong kwintas na cross, meron tayong, yung iba nga nagpapatato pa eh. Para para, para daw, siyempre art daw, so, arty. In Hebrews chapter 12, verse 2, sabi doon, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the Father. Jesus endured the cross. Jesus endured yung dapat tayo ang paparusahan, dapat tayo ang nandun sa lugar na yon. Pero because of His love toward us, siya na po ang umako nun. Amen. May 3 pong utos na sinami si Jesus. Sabi po is, deny yourself, take up your cross daily, and follow me. Ito po talaga yung pinaka-blueprint ng isang Kristiyano, ng isang disciple ni Jesus. So, intro lang po yon.
layo pa naman. In Luke 9 verse 23 po, sabi po dito, Jesus said to them, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." So let me discuss yung tatlo pong sinabi ni Jesus. Number one po yung deny yourself. Ibig sabihin po, hindi na ako ang masusunod sa buhay ko. Amen po ba? In Galatians 2:20, sabi po doon that, "I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I live now in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me." To deny yourself meaning you are spiritually alive in Christ and dead to yourself. Amen. Kung yung old life mo, kapag dati, narinig mo na pinag-uusapan ka, minamarites ka, sinisiraan ka, or they saying bad things about you, ang initial na gagawin mo, susugurin mo, di ba? Siyempre, yung laman natin, di ba? Hindi ako magpapatalo, siyempre. Ma-ego ako parang ganon. Pero dahil, sabi ni Jesus, deny yourself, ang gagawin mo na, ipagpe-pray mo na lang siya. You will forgive. And you will say that, "Lord, the battle is yours and the victory is mine." You will start to seek the things of the kingdom of God. Like when you wake up, dati phone agad ang hahanapin. Pero ngayon po ay, syempre, Bible na. Pwede naman din, phone. Yung Bible sa phone, ligtas, sabihin. Phone pa rin. Then after that, syempre, prayer time. You are not focusing on your own needs na po. Your own desire and goals. Your focus now is the Lord and the needs of others. Dati, wala kang pakialam sa iba. Buhay ko to pakialam ko sa buhay nyo. Pero now, dahil sabi ni Jesus, deny yourself, may pakialam ka na sa iba. Amen? To deny yourself means you lost appetite of the things of the world. Amen? Mean to say, yung vices, yung mga bisyo, hindi. Yung kumain, okay lang, wag lang yan, sobra. Umano pa rin. And start doing the heavenly things, which is yung fruit of the Holy Spirit. To deny yourself means putting others before yourself. Amen? In Philippians 2:7, sabi po dito, instead, he gave up everything, even his place with God. He accepted the role of a servant, appearing in human form during his life as a man. Sabi doon, he gave up everything. Even yung pagiging Diyos niya, iniwan niya, hinubad niya sa langit at dumaan sa proseso ng isang tao. Now, to deny yourself means it's giving up your rights, giving up your desires, and even yung kontrol sa buhay mo sa ating Panginoong Yesus. Hindi ibig sabihin na wala ka ng value, wala ka ng identity, wala ka ng silbi, dahil sabi nga doon ibigay si Jesus na dapat. Hindi naman po ganun. It only means na si Jesus na po yung center ng buhay natin, hindi na ikaw. But of course, may real struggle. Hindi naman natin agad magagawa yung ganun. Ang gusto natin syempre yung comfortable life. Relax lang. Sunday church attend lang. Easy decision. Gusto mo ikaw nagde-decision sa buhay mo. And walang sacrifice. Ayaw ko nang napapagod. Right? Pero sabi ni Jesus, deny yourself. Example sa relationship. Gusto mong pumatol sa maling relasyon kahit alam mong hindi God-honoring. Ibig ko sabihin, in 2 Corinthians 6:14, sabi doon, do not be unequally yoked with unbeliever. May kwento po ako. Nung nagmi-mission po kami, hindi ko babanggitin yung pangalan, may kilala nyo humingi siya ng payo kasi meron siyang schoolmate,
nagkakamabutihan na sila. Pero hindi sila same faith, hindi sila same kumbaga yun, religion. Um, Parang ayun nagugustuhan na niya and umiyak siya kasi nga dahil doon sa uh, nakupido na siya doon sa kaibigan niya or kaibigan niya, parang ganon. So alam niyang mali, so ang ginawa niya edi nag-walk away siya kahit masakit, di ba? Pero kung iba pa yan, parang parang may yun. Pang may past. Kasi, 'di ba, kung sasabihin mo, kung i-invite mo sa church at ang motive mo maging Christian, mali yung motive mo. Though gusto mo maging Christian siya, pero kasama na doon pag naging Christian siya magiging magkakamabutihan na kayo, 'di ba? So, ang nangyari is they parted ways. Nag-ano muna sila, parang call off ganun. And after daw a year nung kinumusta ko, naging Christian na yung babae pero sa ibang church. Pero hindi na ganoon katulad daw ng dati. Pero sabi nga 'di ba pag si Lord ang nagtadhana sa inyo, si Lord ang magmi-meet sa inyong dalawa. Amen. May malakas doon ah. Ay, ayun si brother Jello. Si kapatid na Jello. Wait ka lang ha. Andyan lang naman siya. Pangalawa po sa galit, yun nga, may naka-offend sa'yo. Yun nga, ano yung normal mong gustong gawin? Gumante. Yan ang gusto mo pag may naka-offend sa'yo. Magparinig sa Facebook, ipopost kita, but anonymous, syempre. And ichichismis kita, ito yung ginawa mo sa akin. Hi ka. Hi ka. Di ba? Denying yourself, kahit ganun yung ginawa sa'yo, is you choose to forgive. You choose to forgive. Di ba nga yung ginawa ni Jesus? Yung yung ginawa ni Jesus sa cross, pinatawad din niya tayo. So, masakit, oo. Pagbuhay ka pa, papalag ka, ayoko siyang patawarin. Pero sabi ni Jesus, you need to choose to forgive kasi pinatawad na kita. Amen? Tamaan din ako doon. Sa pera, Lord, sa pera naman, Lord, hindi ko mabitawan. Kakapusin ako, pambayad ko sa kuryente, Maynilad, pambayad ko sa Shopee, Lazada. Siningit ko talaga to kasi ako magturo eh. Joke lang. So, deny yourself. Kahit alam mong, Lord, mabigat eh. Hindi ko kayang ibigay sa iyo. Pero you still choose to give. You still choose to honor Him. And you still to acknowledge that God is the source of your everything. Amen? Imagine yung puso po nyo is parang trono. Ikaw yung nakaupo. Dahil you deny yourself, bababa ka, and you will let Jesus ang umupo sa trono ng puso mo. Amen? You cannot follow Jesus while sitting on the throne of your life. Napakahirap po nun. Number 2, take up your cross daily. Kailangan kong bagalan, 9:09 pa lang. Hanggang anong oras po ako dito? Joke lang. Number 2, take up your cross daily. Handa akong magsakripisyo araw-araw. Nung panahon ni Jesus po, ang cross ay hindi dekorasyon. Ang cross ay kasumpa-sumpa. Sabi nga doon, di ba, everyone who is hung on the cross is a curse. Kumbaga, sinumpa ka. Pero sa panahon natin ngayon, yung ibang art na papatato kung saan man makita sa kamay, basta kung kahit saan nila gustong ipatato, ito ay simbolo ng death and shame sa panahon po nila. Kapag sinabi niya na take up your cross,
parang sinasabi ni Jesus na, be ready to die to yourself. Bakit? Kasi mahirap papalag ka. Eventually, when you are ready to die to yourself, then you will be ready to die for Jesus. Amen. At ang sabi po doon, yung word is daily, araw-araw. Hindi po ito one thing, hindi one day. Ito po yung everyday Christianity, everyday na pagiging Kristiyano. Ano po ba yung modern day cross natin? Kasi sabi ni Jesus, take up your cross. Nakakauho pala dito. Nakakarami na ako. So ano po ba yung modern day cross natin? Sabi ni Jesus, take up your cross. Tonto si EJ. Number 1 is cross of obedience. Alam mong may pinapagawa sa iyo si Lord. Sabi ni Lord, mag-serve ka, mag-evangelize ka rin, or magtanim ka, mag-seed ka. Pero initial response mo, Lord, nakakatamad. Nakakatakot, Lord. Baka pag tinanong ako, hindi ako makasagot. Pag nag-share ako, nag-evangelize ako. Hindi convenient, Lord May trabaho po ako. Hindi ko maiwan yung business ko. Pero, ang sabi doon is, yung cross na kailangan mong pasanin is cross of obedience. Pero, ginawa mo pa rin. Meaning, you still made the sacrifice of choice in choosing Jesus. Amen. Though marami kang dahilan, yung parang, ayoko, pero susunod ka rin naman. Yung mga ganun, di ba? Pag inutusan ka, ayoko, pero susunod ka naman. Number 2 is cross of purity. Sa panahon ngayon, easy access na po yung mga temptation, right? Social media, sa Facebook, sa TikTok, Instagram, even sa mga websites. Normalize na ang immorality sa panahon natin ngayon. Any type of sin, unfaithfulness sa partner, nagmumura, umiinom ng alak, naninigarilyo. Kumbaga, yung immorality, even premarital, di ba? Nagiging normalized na, nagiging okay na lang sa lipunan natin yung mga ganong bagay. Pero dahil sabi ni Jesus is take up your cross, pinili mo pa rin maging pure. Pinili mo pa din maging banal at malinis sa harapan ng Diyos. Amen? Third po is a cross of service. Nagsaserve ka, walang applause, walang recognition, walang tap at the back or walang certification. Nagsaserve ka kay Lord. Pero patuloy ka pa rin. Amen? Patuloy pa rin tayo. Kahit hindi nakikita ni pastor, hindi ko nakita ni pastora, yung ginagawa ko, kung pwede na lang sumayaw ka para mapansin ka, di ba? Pero hindi po tayo nagsiserve sa tao Nagsiserve po tayo kay Lord. Amen? Ngayon, wala pa akong tulog. Galing ako shift. buong araw akong gising. Dapat ang out ko 9 a.m. Buti nagpaalam ako sa boss ko na hanggang 6 lang ako para mamaya tulog na ako. Ganun na ako. Hindi, joke lang. Remember po, in 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Always po nating i-meditate na ibigay po natin yung sarili natin sa service kay Lord. Amen? And sabi po doon, let nothing move you. Kahit pagsabihan ka, kahit pagalitan ka, just accept it as a positive na for you to learn, for you to para lumago pa, para pag-igihin pa yung pag-serve kay Lord. Amen. In 2 Chronicles 15:7, sabi po doon, but as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Do not give up, because at the end,
when Jesus Christ come, meron po tayong reward. At yun po ang pinaka-importante. Hindi po yung sobre, ni kapatid, ni ganito, ni ganyan. Ang pinaka-mainam na reward po ay manggagaling kay Lord. Amen? Number 4 po yung cross of rejection. Masakit kapag ang nagre-reject sa'yo kapamilya mo, right? Pinagtatawanan ka dahil bagong Kristiyano ka, sinishare mo. Ako ganun eh. Nung high school po ako, nung na-born again ako, nung young people po ako, nagsishare ako sa office, sa school po namin. And ang tawag po nila sa akin dahil nagsishare ako ng word, Father. Ayan si Father Soreño. Kasi fire ako mag-share noon eh. Nung nakilala ko si Jesus, talagang meron akong isang classmate. Dahil sa pag-share ko nung nasa Cebu siya, dito ako sa Maynila. Nag-message siya, sabi niya, Soreño, kasi classmate ko, salamat. Kasi kundi dahil sa'yo, hindi ako masasave. Kumbaga, parang sarap pakinggan, di ba? Pero glory to God, na mayroong nagpapasalamat sa'yo dahil nabago yung buhay niya. Hindi na pariwara. Amen? But you stand firm. Imagine, mabigat, nakakapagod, nakakahiya. Ganun ang cross po. The cross is not punishment para sa atin. Hindi sinabi ni Jesus na take up your cross para ipahiya tayo, pahirapan. No. The cross is a preparation. Kasi God is shaping your character. God is increasing your faith. And God is deepening your dependence on Him. Yun kaya po, sabi ni Jesus, take up your cross. If there is no cross in your life, maybe you are not yet following Jesus closely. Amen. Number 3 po is last, follow me. Hindi ka lang susunod, hindi ka lang magtitiis or magsasacrifice. Sabi ni Jesus, sumunod ka din sa akin. Kailangan natin yung may direction. Why? Because along the way, you will be discouraged. You will stumble, or worst, kapag hindi ka nakatingin kay Jesus, you will turn your back from Him. Dahil masakit at mabigat na. But sabi sa Hebrews, focus your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Si Mama, sinasabihan ko lagi, kasi siya sa tao siya tumitingin eh. Sabi ko, huwag ka tumingin sa tao, talaga madadapa ka. Pag sa tao ka, wala na naman siya, di ba? Pwede pag-usapan. Ganun talaga mangyayari sa atin, mga Kristiyano, kapag sa tao tayo tumitingin. Madali tayong matitisod. Pero remember, we are called, hindi ni pastor, hindi ni leader, ganito, ganyan. Tinawag tayo ni Jesus. Amen. So, let us look upon Jesus. So, following Jesus means you go where He leads. Kahit hindi clear, hindi mo alam saan papunta, saan patungo, hindi comfortable, or kahit mahirap, Lord, I will follow you. Naghiwalay man kami ni ganito, nawalan man ako ng trabaho, ganito, ganyan. Lord, I will follow you. You live like Him, you love like Him, you forgive like Him, and you obey like Him, even to the point of death. Yun ang ginawa ni Jesus. Nag-pray siya sa Garden of Gethsemane. Sabi niya kay Father God na, kung pwede po ba na let this cup pass. Kasi alam niya yung pagdadaanan niya eh. Nakita na niya eh, na sobrang hirap at sakit. Kung pwede ba, but sabi ni Jesus, not my will, but yours. Amen. You trust Him fully. Following Jesus means you trust Him fully. Hindi mo gets. May maganda kang plano pero still sinunod mo yung plano niya. Kahit hindi mo nakikita saan yung direksyon because you fully trust Him. Lord, hindi ko alam saan patungo yung buhay ko.
saan yung direksyon ng buhay ko, pero nagtitiwala po ako sa inyo. Amen. Ganun yung yung thinking ko dati nung ano pa ako, young people, na sabi ko sa sarili ko, ayoko mag-asawa ng ng walang trabaho kasi mahirap ang buhay. Buti na lang yung asawa ko. Alam mo, mapakabait ang asawa ko. Bait, tapos maalaga, masikaso, mina... Hindi, totoo po. So, parang ano lang yan, nasa jeep ka, sumakay ka, tapos mali pala yung placard. Kahit gaano katagal kang nandoon sa loob, pero mali yung destination mo, walang mangyari. Maliligaw at maliligaw ka pa rin. Amen? So, tumingin tayo sa placard. Huwag tayong... Dapat nasa tamang direksyon tayo. Following Jesus, yun nga, meaning nasa tamang direction po tayo. Christianity is not just I believe in Jesus. Hindi lang po ako naniniwala kay Jesus. Kundi I follow Jesus. I believe in Jesus and I follow Jesus. Amen? Ang pinakamagandang part is Jesus carried this cross. Jesus died, but Jesus rose again. Amen? Meaning, when you deny yourself, carry your cross, and follow Jesus, hindi ka papunta dun sa kamatayan. Hindi ka papunta dun sa defeat. Kundi papunta ka dun sa buhay, bagong buhay na masagana, na nakaprepare dun para sa'yo. Na ipinprepare ni Lord para sa'yo. When you deny yourself, carry your cross and follow Jesus. Amen? Your cross is not your end. Your cross is your road to resurrection. It is a reminder to keep moving when the road feels bumpy. Patuloy lang po tayo. Do lubak ang daan, patuloy po tayo because the road is leading somewhere better. Amen. Now, ask yourself po, ano po yung i-deny ko today? Your pride. Deny your pride na hindi mo kaya lahat. Hindi ka parang, tawag dito, hindi ka driver ng buhay mo. Hayaan natin si Jesus ang mag-drive sa buhay natin. And just deny your sin. Kung may ginagawa tayong mali, yung kasalanan, talikuran na po natin yan. Yung control o yung pagiging hari ng buhay natin. Ano po yung cross? Cross of obedience. Obedience to Jesus. Yun po yung i-carry natin. Forgive like Jesus and sacrifice for Jesus. Amen? And am I truly following Jesus? That's a question. Am I truly following Jesus? Or sinusunod ko lang siya kapag convenient sa akin? Kapag pabor sa akin? Am I following Jesus dahil masaya ako or dahil na-bless ako today? Amen? So, just try to think of that na talaga bang sinusunod ko si Jesus? Na kahit masakit, kahit hectic ang trabaho, kahit alam mong tagilid kayong mag-asawa pero may ministry ka na kailangang aattend ka pa din. Amen. Today is the Resurrection Sunday. Jesus is not just saying, celebrate me. Sinasabi din ni Jesus na, follow me. Tara. Parang may ano yun, patalas. Tara. Ay. Sabi ni Jesus, follow me. Jesus did not just die for you to admire Him or to celebrate Him. He died for you and for me to follow Him. Amen? No matter what the cost, no matter kung may kapalit ba o wala, no matter kung walang nakakapansin sa'yo, I will still follow Him. No matter kung masakit na. Amen? Yung tipong may dinadala ka pero, Lord, susunod pa rin ako sa'yo. Because I believe that our resurrection day, we have our own resurrection day. Amen? And yung resurrection day natin is our breakthrough.
Yung resurrection day natin is our healing. Yung resurrection day natin is that God will grant the desire of your heart. Amen? Yung resurrection day natin is the promotion sa trabaho natin. Yung resurrection day natin is that God will give you yung business deal or yung business mo na hinihiling mo kay Lord. And yung resurrection day natin will restore all the things na nawala sa'yo. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po muna natin si Jesus. Si Jesus, kineri niya yung cross na dapat tayo. So, yung sinasabi ni Jesus na deny yourself, carry your cross daily and follow me, napaka-light lang kung titignan po natin. All we need to do is just to follow Him. Amen. So, I want us to stand up today and patuloy po nating isipin yung ginawa ni Jesus at the cross. Let us close our eyes po, sandali, and try to think po yung ginawa ni Jesus at the cross. Yung pinarusahan siya na dapat po tayo. Yung binuhat niya yung cross papunta doon sa place of skull or sa Golgotha na kung saan doon po siya ipinako. Let's open our mouth and just to thank Him. Pasalamatan lang po natin siya ngayong umaga. That Lord, maraming salamat. Sabi niyo po sa inyong salita that you endured the cross. You did not even say anything. You did not even, Lord, murmur. Hindi ka po nagreklamo habang pasan-pasan po yung cross na dapat po, Panginoon, kami ang pumapasan. You did not even say a word. Kaya we are so grateful and thankful, Jesus, sa ginawa niyo po sa cross ng Kalbaryo. And forever, Lord, we are grateful sa ginawa niyo po, Ama. Maraming salamat sa umagang ito. And that is my prayer, Father God. Hallelujah. That each and every one of us will, sa paglabas po namin sa lugar nito, ay dala-dala po namin yung thinking, yung message nyo po, na kung gaano nyo po kami kamahal. Na we are willing as well, Lord, to sacrifice like you sacrifice your divinity, you sacrifice yung pagiging Diyos nyo. Hinubad nyo po yun. And nagpagiging servant po kayo sa mundong ibabaw na ito. We are so thankful po, Father God. Thank you for the cross. Thank you for the empty tomb. Thank you that you are alive, you are risen, and seated at the right hand of the Father right now, continuously interceding for us, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, na hindi pa po kayo tapos sa amin. Though we are, Lord, you said na i-carry po namin yung cross na ito daily, we believe na tinutulungan nyo rin po kami, Panginoon, na mabago yung isipan namin, mabago yung buhay po namin, Ama. Mabago yung status ng buhay po namin, Lord. Na this is not, kumbaga, yung end namin sa mundong ibabaw nito. You said in your word in John 10:10, hallelujah, that you came to give us life and have it more abundantly. Father God, thank you. Maraming salamat. Said in Ephesians, Lord God, that we are already blessed with every spiritual blessing in the heavenly places. We are the head and not the tail. We are blessed in the city, blessed in the country, blessed in the field. Hallelujah. We are the lender, not the borrower anymore, Father God.
Thank you for destroying the spirit of poverty in the mighty name of Jesus. Thank you for destroying, Father God, sickness and diseases at the cross. When you said it is finished, it is finished, paid in full. Hallelujah. Mando rabasikande yara labakanda. Father, thank you for all the things that you have done. At dadalhin po namin ito every day, Lord. Hindi po namin kayo kakahiya. Bagkus we will declare your goodness. We will declare how good and awesome you are sa aming buhay. Kaya Lord, thank you. Thank you so much. Yun lamang po ang masasabi namin. Hallelujah, this great morning. We give you praise and glory in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Are you blessed? Amen. So dito natin makikita sa sinabi nga ni Brother Jankel, the cross is not just only for believing, but for following. Makikita ang power ng cross if you follow Jesus. Amen? Are you blessed? Nakita niyo po yung, ang lamig. Sorry. Nakita niyo po yung significance, yung value, yung halaga ng cross. Kasi sa panahon natin ngayon, lumiliit na yung yung halaga ng cross. Kumbaga parang tapos na. No. So the cross or the power of the cross is not only for believing, but for following also. Jesus denied himself. So for us, as a follower of Jesus, we should deny ourselves also. Hindi na tayo dapat, yung kung dati ma-pride ka, ngayon, ay mas ma-pride ako, I am righteous No. Mas dapat humble ka ngayon. Bakit? Dahil nakita mo na si Jesus, pinatawad tayo sa lahat ng kasalanan natin. Diba? Ang sarap nun, namnamin, ang sarap alalahanin na kung saan, Lord, hindi ako deserving Hindi ako, biruin mo, ikinonekta tayo kay Jesus. Ikaw na wala, sino ka ba? Sino ba tayo? Pero, mula nung tayo ay nag-believe kay Jesus, ikinonekta na tayo sa Panginoong Jesus at ngayon, kilala ka na sa heaven. Hello? Kilala ka na sa heaven. So, napakahalaga na makita natin yung ginawa ni Kristo sa buhay natin. At ang sabi nga ni Brother Jankel, hindi ka tatalikod sa Panginoon kapag nakita mo yung halaga ng cross. Amen? So, praise the Lord. So, this morning, let us open up our Bible. Ano ba yung pinatay ko? Hanggang ngayon, giniginaw pa rin ako. Okay, salamat. Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Dito, sabi rito, honor the Lord with your wealth. Honor the Lord with your wealth. Alam niyo po ba na ang bawat ibinibigay natin sa kaharian ng Diyos, nakatingin palagi si Lord, hindi sa pera, hindi sa amount, kundi ang tinitingnan ni Lord yung heart mo. Maraming tao, nagbibigay na wala yung puso nila doon. Kasi nga, sabi nga gano'n ng Proverbs, huwag kang kumain sa pagkain ng stingy. Ano yung stingy? Ng makunat. Kasi didikit yun sa lalamunan mo. Kahit pa binibigyan ka ng taong makunat, huwag mong kainin. Bakit? Kasi iniisip niya habang kinakain mo yan, magkano yung binili ko dyan? Magkano kaya yung ganyan? Ang tao laging nakatingin kung ano yung pwede sa kanya. But you know what? In giving, there is always honor. Kung wala yung puso natin sa pagbibigay, mga kapatid, huwag kang magbigay. Dahil hindi yan babalik sa'yo. Hindi yan babalik sa'yo. Bakit? Kasi masama ang loob mo.
Tatanggapin mo ba? Halimbawa, ikaw nanay, yung anak mo nagtatrabaho, tapos sabihin mo sa anak mo, pengen pambiling bigas. Tapos ibibigay ng anak mo, oh ito, bigyan kayo 100, oh bumili ka ng bigas. Tatanggapin mo ba yun kahit wala kang pambiling bigas? Sino rito yung nagsasabi, tatanggapin niya yon? Sino nagsasabing hindi? Oo, di ba? Magbibigay ka rin lang, masama loob mo, huwag ka na magbigay. The same thing with God. Ang hinahanap ni Lord is honor. Siya, hindi niya kailangan ng pera, hindi niya kailangan ng kayamanan. Because He is the God. He is our God. He is our great provider. Sino ang nangangailangan? Tayo. At sa pagbibigay, kung minsan, pagka tayo ay talagang tawag dito, in need, Lord, talagang Lord, I honor you, Lord. Lord, ikaw lang pag-asa ko. Lord, ikaw talaga yung aking pinagmumula ng pagpapala. Lord, kaya ako magbibigay, Lord. Kahit pa ito na lang yung last na pera ko, Lord, but I trust in you. Diba? At the temple, si Jesus nakaupo. Sabing ganon, yung mga nagbibigay, nung nakikita niya sa temple, yung mga nagbibigay, yung mayayaman, meron pang trumpet. Panarap, eto na si Don, eto na si Donya, eto na si ganito. Sa niya, ito yung ibibigay niya. Nakikita niya, pero yung babae doon, sabihin, 2 kusik na lang yung pera niya. Yun na lang yung natitira niya. Nahihiya siya, binigay niya. Pero sabi niya, Lord, para sa'yo. Kahit wala na ako, Lord, para sa'yo. So yun yung tinitingnan ni Lord. Putting your trust in the Lord. Honoring Him kahit wala ka na. Yun yung sinasabi ni Brother John kanina, denying yourself. You are denying yourself na, Lord, ito na lang yung pera ko eh. Lord, pero gusto kong i-honor ka. Gusto kong sumunod sa'yo. Bakit? Because I need you. I need your power. I need your anointing. Sa panahon natin ngayon, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin yung multiplication in our finances, na kung saan God turned the water into wine, tapos yung oil nung babae, sabing gano'n na kay Elijah, na kung saan sabing gano'n nung yung babae, yung namumulot na lang siya ng sticks. Pagkatapos last meal na nila, pero pinadala siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, doon sa babae, sinabi ng prophet doon sa babae, ipagluto mo muna ako ng tinapay. Ipagluto mo muna ako. Sabi ng babae, alam ng Diyos na this is our last meal. Pero dahil sinabi mo, sige. Tapos sabi nung paalala niyo sa akin kung ano to. Ano sabi nung prophet? Manghiram ka ng mga jar sa kapitbahay mo. Manghiram ka. Tapos yung last oil na yan, i-pour mo doon sa jar. So, ibinuhos ng babae doon sa jar. So, pagkatapos nung wala nang paglalagyan, natuyo na yung binubuhos na oil. Pagkatapos doon, it lasts for 3.5 years. More than 3 years. So, ano ibig sabihin nun? Kahit pa last penny mo na, o kahit pa last peso